So yun mga lods, kamusta? Ito na nga pala yung in-order ko na night vision goggle sa Lazada store na Bekin Tech. Ito, Lazada. And so hopefully hindi to scam. Kinabahan ako lods kasi mataas din yung presyo eh, isang gel blaster na high-end. So bubuksan ko siya dito lang sa likod. Ayan, huwag natin sirain itong nasa harapan para kung peke meron pa tayong may sasauli. So tatakot ako mga lods. First time kong mag-order ng night vision goggles. Ito. Ayan. Sige. Hala! Ang ganda ng box, lods! Ang ganda ng box! Sheesh! Wait. Tignan. Medyo madilim dito eh. You know? Yun. Sheesh! 4K. Sheesh! Yan. Wow! Wait lang. Buksan natin. Sige. Ito. Oh. Nahihirapan ako. Ito. Wow. Dudes. Nilalagyan niya. Bango pa. May bago pa siya. Ito nga pala. Meron din siya manual ata. Wait lang. Yun o. Manual. Yan. Sheesh. Ano pa to? Yan. Sama ko nga pala si kapatid na nato sa pag-video ngayon lods. Yung flashlight. Yan o. Kapatid na nato eh. So, yung pinaka-item. Bukod tayo. Bango. Wow! Kamukha niya talaga yung nasa lods eh. Yung nasa larong Arena Breakout. Yan. Sheesh. Yun. Tapos yung scope mount nito lods, yung mount dito, hindi pa dumarating. Order ko din yun. So ito lang yung pinaka-inaantay ko talaga. Tapos hopefully meron ding battery. Pero bumili ako ng battery, meron ding battery kasama. So, i-full review na natin ito mga lods, mamaya. Yun, kamusta ulit mga lods. Ito nga pala ulit yung night vision goggles natin. Mukha niya yung PVS7 na night vision goggles mga lods. You know? So, di ko talaga alam kung ano yung kanyang pangalan niya or brand niya. Parang di kasi nakalagay dito eh. Common lang kasi yung word na night vision. Pero, may mga store sa online like Alibaba, eBay, na nag-post din ito, nagbibenta din ito, pero iba-iba yung mga pangalan nila. Pero yung common na pangalan niya or code na nasa search sa Google is Z1957. So, madali lang kagad siyang mahanap kapag i-search natin yun. So, dito muna tayo. Meron siyang mga papeles dito. Ito yung certification ata niya. Ayan. Ito din. So, scan lang daw tong code na to para makita yung winner gallery patungkol sa award na to. Ewan ko. Tapos, yung manual niya or yung mga definition niya. Tapos, ito yung pinaka-manual niya. Yan. So, yung laman ng box niya, ito. Siyempre yung pinaka mismong item. Ayan. Itong mount adapter niya, kasama din to sa mga nasa loob sa box. At ito ring sling na adapter. At meron din siyang sling. Ito. Maganda yung kanyang sling. Gawa sa rubber. Itong part na to. Tapos maganda rin yung tela niya. Meron ding leather na part. Ayan. Tapos na-stretch. Ayan. Mahaba din. So, meron din siyang kasamang battery. Eto. Kapag bibili kayo ng battery mga lods, ito yung bibilhin nyo. Yung pang LED na battery. Ayan. Tapos, pipiliin nyo yung battery na merong ganito. Parang nipples. Kasi bumili ako ng extra battery mga lods dalawa. Akala ko kasi wala siyang kasamang battery. Tapos, ito yung nabili ko. Walang nipple. Ayan. So, ito na, lubat na to. Pero chargeable din naman ng unit na to. Meron siyang Type-C na cord. Ito. Ayan. So, lalagay lang natin itong kanyang battery sa loob. Tapos i-charge natin gamit itong Type-C na cord.
Pero naubos na tong battery na to. Kaya ginamit ko yung isang battery sa loob dito. Tapos ang ginawa ko lang para mag-adapt yung part na to dito, since wala siyang nipple, nilagyan ko lang ng bolt, you know. Ayan, pang sapaw. Eto, isang bolt na metal pang sapaw dito. Hindi kasi aabot eh, you know, may space. Kaya nilagyan ko ng bolt na metal. Ayan. So maggagana na yan. So meron na din siyang kasamang memory card. Nailagay ko na pala yung memory card sa loob. 35 gig. Meron din siyang pouch, paglalagyan. At eto, tuwalya niya, punas ng mga lens. So bilib nga pala ako sa pagkagawa ng kanyang karton or kanyang casing. Kasi, you know, matibay ang pagkagawa ng kanyang casing. Just in case mahulog siya, eh mapoprotektahan niya yung item natin sa loob. Tapos meron pa siyang foam na part na to. Ayan. So itong mismong item natin mga lods, gawa siya sa plastic. Ayan, makapal na plastic siguro. Kasi may kabigatan din eh. Solid din yung plastic na ginamit dito. Merong mga rubber parts. Eto, ayan. Natatanggal din. Ayan. Ayan. At eto din, rubber din to. Yung kanyang focus adjuster. Ayan. Tapos natatanggal din tong part na to. Ang nagagawa nga pala nito, lods, ilalagay mo ito kapag gagamitin mo ang kanyang lens sa umaga para ma-block niya yung infrared lights dito sa kanyang main na lens. Kapag gabi na at gagamitin mo na yung kanyang infrared illuminator, eto, tatanggalin mo lang to para hindi na ma-block yung mga infrared lights sa surroundings mo at papasok na sila dito sa lens. So, paandarin na natin. Ito nga pala ang kanyang power on at power off. Press lang ng mga 2 seconds. Ayan, tapos may makikita tayong parang mata. So, ito nga palang tanawin niya sa loob. Ayan, meron tayong date, time, battery icon, tapos yung zoom, naka times 0, pero sobrang lapit ng vision niya. Ayan, naka zoom in na siya, kahit times 0 pa. So, yung numerong 5 hours and 44 minutes and 51 seconds mga lods, yan ang indicator na kung ilang oras, minuto ang available natin, pwede natin gamitin pang video. Sa ibabaw naman yan, ang indicator ng kanyang video. At naka-on yung kanyang audio. At sa gilid naman yung memory card na logo. Ayan. So, meron nga pala siyang kasamang flashlight LED dito. Ayan o. LED na yung kanyang flashlight. Press lang natin to. Ayan. Sobrang lakas niyan mga lods. At nakakabulag sa mata. At meron din siya nitong pang emergency. Ayan. At nakakabulag din. Yun o. Ganito nga pala kalakas yung kanyang flash. Ayan o. Flashlight. Ayan. At yung kanyang emergency. Ayan. Sobrang lakas. So, i-try natin yan mamaya sa labas kapag gabi na. So, para ma-off nga pala tong kanyang lights, ayan, ilong press lang pala tong logo na to, na letter M. Ayan. Wala na yung mga lights, pero naka-on yung kanyang display. Ayan. On yung kanyang screen display. So, i-on natin yung kanyang mga lights para makita natin. Long press lang din. So, at this point mga lods, hindi pa naka-on yung IR mode niya. So, para yun, i-click lang natin tong parang sun na logo. Ayan. Tapos lalabas yung parang crescent na moon. Ayan. Click ulit natin yun. Tapos, lalabas yung IR LED niya. Gagana. At click ulit. Tapos, lalakas ulit yung kanyang IR LED. At hanggang level 3 yung lakas ng kanyang IR LED. So, i-click ulit natin. Mawawala yung kanyang IR mode. Ayan. Back to normal ulit siya. Ganito nga pala ang itsura ng kanyang IR lens dito sa right side. Click natin. Ayan.
naka-on yung infrared lights niya. Ayan. Mode 1. Pag mode 2, ayan. Parang mas lalakas ata. You know. So, hindi yan nagpa-flash ng lights ng sobra. Kung napapansin nyo, you know. Kaunti lang. Pero sa loob ng kanyang display, malakas yung infrared light illuminator. Alright, tapos na tayo sa kanyang video. At para iset siya to take pictures mga lods, i-click lang natin tong power niya ng isang beses. Ayan, nakaset na to camera mode. Ayan. At para makita natin yung loob ng kanyang gallery dito sa display, click lang ulit natin yung power. So ito, naka video mode. Click natin ng pangalawa. At ito, gallery. So ayan, meron na tayong paunang video. Ginamit ko kasi ito na videohan yung character ko sa Arena Breakout mga lods. Ayan, sa cellphone. So para i-play yan, click lang natin yung OK. Yan o. Napakalayo ko niyan sa cellphone ko mga lods. Yung cellphone ko nasa tuhod ko. Tapos yung night vision goggles naman nakatapat sa cellphone pero sobrang layo. Ayan. Kasi kapag malapit, magmamagnify ng sobra. Pagtapos na natin i-play yung unang video na tinignan natin, click lang natin itong minus sign or plus sign para maitapat natin yung display sa iba namang files na nandito sa kanyang memory. Ayan. So mga paunang videos namin yan dito mga lods. Yan. So paano ba kumuha ng video at picture? Back lang natin to sa display niya kanina. Ayan, click lang to. So ito, nasa video mode tayo. At i-click lang tong OK. Ayan. Start. At meron ng counting. Ayan, 4, 5, 6. Para i-stop, i-click lang din ulit tong OK. Ayan. So, iset natin sa camera mode. Ayan. Tapos mag-picture tayo. Click lang yung OK. Ayan. Tapos maririnig nyo yun. Naka-picture na yun mga lods. Napansin ko lang, medyo matagal siyang kumuha ng picture. Siguro pinaprocess pa yung larawan na nakuha niya bago ma-save sa memory card. So, paano nga ba ma-access yung kanyang settings? I-click lang natin tong M na sign. Ayan. Eto. Lalabas ang settings display. Ayan. So, click lang natin tong plus sign at minus na sign para iangat or ibaba natin yung selection. Eto. Minus sign, pababa. Plus sign, pataas. So, marami siyang mga settings dyan na pwede nyong iba-ibahin. So, para pipili tayo ng settings na gusto natin i-adjust, i-click lang natin yung kanyang OK button. Ayan. Ito nga pala yung video resolutions niya mga lods. Meron siyang 4K pero 25 FPS lang. Meron din siyang 180p at naka 30 FPS na. At ito yung pinaka low quality niya. At mas gusto ko yung 4K 25 FPS mga lods. Maganda pa rin naman yung kuha. Tignan natin yan mamaya. At ito rin yung kanyang sa photo resolutions. Ayan. Hanggang 20, hanggang 30, 40 pala. Ayan. So, pinili ko lang yung 25. So, para i-back natin, click lang ulit yung letter M. Ayan. At i-click natin yung power button para maibalik tayo sa video mode. Ayan. So, mukhang ready na tayong i-testing itong night vision binoculars or goggles natin mga lods. Kaya, try natin munang i-review ito sa maaraw. Tapos, sa gabi naman. Ayan. Alright, nandito nga pala tayo sa labas mga lods. Ayan. Tirik yung araw. Tapos ang init din. So, ito yung kanyang times 0 na zoom or yung kanyang normal. At hinaharap ko na yung daliri ko sa kanyang lens. Ayan, napakalapit. Ayaw mag-focus. I-adjust natin yung kanyang focus. Ganito lang. Ayan. So,
Taasan natin yung kanyang zoom. Ayan. Tapos i-focus natin. So ayan. Siya nga pala mga lods, huwag natin tong itutok or i-aim sa napaka-ilaw na bagay or directly natin itutok sa araw para hindi madaling masira yung kanyang mga lens at hindi kaagad maging blur yung kuha ng kanyang video at magtatagal pa yung unit natin. So ito mga lods, binvidyoan ko yung paa ko, i-adjust ko lang yung kanyang focus. Ayan, adjust natin yung zoom. Ayan. So makikita nyo mga lods, hindi pa ako nakapag nail cutter. Ayan o, adjust ko yung focus. Ayan. Ayan. So i-focus natin sa ibang bagay. Yan yung welcome na tapakan. Ganda. Pa times 8 na yan. Eto, meron tayong trapo dito. Yan. Kuhang-kuha niya yung mga alikabok. Yan. Alright, ganito nga pala siya tignan mga lods kung i-on natin yung kanyang infrared light sa maaraw. Ayan, nakaset yung first mode. Ayan, IR LED 1. Naging black and white na. At IR LED 2. At IR LED 3. Ayan. So, black and white siya tingnan mga lods kasi nilagay ko yung kanyang IR LED blocker, yung lens na nagbablock ng infrared light. Walang infrared light ang pumapasok sa main lens natin. Kapag tatanggalin ko na yun, ayan, iset ko muna sa normal. Ayan, tinanggal ko na yung infrared light blocker. Ayan. Tapos i-on ko yung kanyang infrared. Eto, napakasilaw niya mga lods. Ayan. Ayan, naka IR LED 1 na. IR LED 2. Ayan. Ayan, IR LED 3. Black and white siya tignan pero napakasilaw. Ayan. Eto, yung kalangitan ay naging puti. Ayan. So yan yung kalangitan, no, naging kulay puti. Set natin sa normal. Ayan, pumalik na yung kulay. Ayan, set ulit natin. So ganito tignan yung IR LED kapag maaraw at wala yung IR LED blocker. Kapag isuot natin, ayan, nagiging black and white siya at mas clear yung resolution. Ayan. Alright mga lods, nakaharap ako ngayon sa cellphone ko. Ayan. So ang oras natin ngayon ay alas 3:01. Eto, tinanggal ko na yung takip. Ayan, first mode. Eto, IR LED 1. Yun. Sobrang lapit talaga ng mga bagay dito sa display niya.
So ang layo ko niyan sa Dilatan, ayan mga lods, is around 5 meters. Ayan, mula dito sa kinakatayuan ko hanggang dun sa Dilata, 5 meters yan. So yun ang AK-74M ko. Try natin hawakan. Nakatingin lang talaga ako sa display screen nitong binoculars mga lods. So dahan-dahan lang ako naglalakad kasi hindi ko nakikita yung inaapakan ko. Ayan. Tapos nag-i-aim ako ngayon. Kita nyo, nag-i-aim ako ngayon ng AK-74M. Di siya makikita sa display or screen ng binoculars natin, you know, kasi sobrang lapit ng kanyang default na zoom. Yan, di ko nakikita. Hinaharap ko na yung rifle ko, hindi siya nakikita. So tingin-tingin lang tayo sa malalayong bagay. So ngayon naman mga lods, harap ko sa aking goggles ang aking kamay. Ayan, naharap ko na. Hindi rin nakikita sa display yung kamay ko kasi sobrang lapit nila. At ngayon naman mga lods, patayin na natin yung ilaw ng cellphone para ma-test na natin siya sa sobrang dilim. Eto mga lods, sobrang dilim na ng paligid. Wala na yung ilaw ng cellphone. Yun yung cellphone eh. Tinabi ko na. Sobrang dilim na dito mga lods. Tingnan natin yung kalangitan. Wala tayong makikita yung mga bituin. Ayan. Dito naman sa mga kapitbahay natin. Yung kapitbahay may mga ilaw, kaya nagre-reflect yung mga ilaw nila sa atin. According nga pala sa manual niya, lods, nasa 50 meters yung effectivity ng kanyang IR mode. At yan yung kanyang night vision mode. Sayang lang hindi ako makapaglakad-lakad na ito mga lods kasi hindi ko nakikita yung mga inaapakan ko at baka madulas pa ako dito. Ang dami kasi mga lumot dito eh. Delikado. Yan o, lumot. Dito rin. Yan mga lumot. Kakadulas. So, harap ako dito sa mga kahoy. Ayan, napakataas na ng kahoy na yan. So, abot niya. Zoom natin. Ayan, i-zoom natin. Ito nga pala yung kanyang 4K resolution at 25 FPS. Ayan, times 0 ulit. So paano ba ako tignan sa IR? Huhubarin ko muna tong helmet na to
Tapos tignan natin yung sarili ko sa loob nitong goggles. Alright, ito muna. Hopefully nakikita ako sa hindi blur. Ayan. So tatayo ako dyan sa may poste na yan mga lods. Tapos papatayin ko yung ilaw. Gagos. So ang layo ko sa gagos niya mga lods is nasa 5 meters lang. Ayan. Sana hindi ako nag-isang blur. Alright mga lods, so try natin dito sa loob ng aming bahay ang kanyang IR mode. Eto mga lods, ang sobrang dilim na dito sa loob ng aming bahay. So try ko maglakad-lakad at si kapatid na nato yung nagbi-video sa akin sa goggles. Kapatid na nato, yung pala yung flash niya, tactical flash. Yun. Nakakasilaw at nakakabulag siya mga lods. Tapos iyon mo yung normal na flash niya. Ayan. Nakakabulag din eh. I-off mo kapatid na nato. So, that's it for this video mga lods. Kung meron kayong mga natutunan at mga katanungan, i-comment nyo lang down below. At kung napapansin nyo, sobrang lapit ng sarili ko sa display or screen ng goggles. Ang gagawin ko niyan mga lods, lalagyan ko ng fish eye lens yung kanyang harapan sa kanyang lens para ma-widen yung kanyang point of view or yung resolution ng kanyang lens. Kaya abang-abang lang sa susunod na mga videos ko dito sa Unboxing Simulator.